Si Lorenzo Moretti ay hindi taong tititigan mo sa mata. Siya ang anino sa ibabaw ng New York, ang multo sa makinarya ng ilalim ng lungsod. Ngunit ang kanyang pinakamalaking kahinaan ay hindi ang karibal na gang o ang FBI. Ito ay ang kanyang 2 taong gulang na anak na babae, si Mia. Hindi pa siya kailanman gumawa ng kahit anong tunog. Tinawag ito ng mga doktor na selektibong mutismo dulot ng trauma. Ngunit tinawag ito ni Lorenzo na kanyang personal na impyerno. Nanatiling hindi nabasag ang katahimikan hanggang sa isang maulang Martes ng gabi sa Gilded Lily nang matigil sa takot ang pinakamapanganib na lalaki sa lungsod dahil sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay nagsalita siya. Hindi niya hiningi ang kanyang ama. Itinuro niya ang nanginginig na daliri sa isang natatakot at nanginginig na waitress at sumigaw ng isang salitang nagbanta na sunugin ang buong Moretti Empire hanggang sa lupa. Mama. Bumubuhos ng malakas ang ulan sa mga bintanang may makukulay na salamin ng Gilded Lily, isang sobrang eksklusibong restaurant na Italyano na matatagpuan sa puso ng Upper East Side ng Manhattan. Hindi ito lugar na pupuntahan ng mga tao para lang kumain. Dito nagkakasundo ang mga kasunduan, inaayos ang mga kasal, at kung minsan ay tahimik na tinatapos ang mga karera sa isang baso ng vintage bow. Inayos ni Rose Vance ang kanyang apron sa likod, nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay. 25 siya, may pagod na mga mata na nagpapahiwatig ng isang buhay na puno ng dalamhati na naipon sa loob ng ilang maikling taon. 3 linggo pa lamang siyang nagtatrabaho sa Gilded Lily. Isang masuwerteng pagkakataon iyon, o iyan ang akala niya. Sapat na ang tips para mapanatiling nakabukas ang heater sa maliit niyang studio apartment sa Queens. At iyon lang ang mahalaga. Rose, gising ka na. Bulong ni Marco, ang floor manager. Isang lalaking mas maraming pawis kaysa sa malamig na bote ng Pinot Grigio. Nandito na ang mesa 4. Huwag at inuulit ko. Huwag kang makipag-eye contact maliban kung kinakausap ka. Huwag kang magpatak ng kahit isang patak. Huwag kang huminga ng malakas. Nakakunot ang noo ni Rose habang pinupunasan ang mantsa sa pilak na tinidor. Sino yon? Ang alkalde. Namutla ang mukha ni Marco. Mas malala pa si Lorenzo Moretti. Naging nakakabinging ang katahimikan sa kusina. Tumigil sa paghihiwa ng sibuyas ang sous chef. Pati ang naghuhugas ng pinggan ay tila huminto. Alam ng lahat sa New York ang pangalan. Hindi lang mafia si Lorenzo Moretti. Siya ang pinuno ng pamilyang kriminal na Moretti, isang konglomerado na sinasabing pag-aari ang kalahati ng mga pantalan sa New Jersey at karamihan sa mga kumpanya ng konstruksyon sa lungsod. Isa siyang biyudo na kilala sa kanyang kalupitan, sa mga kaaway at sa kanyang lubos na nakasisikip na pag-iisa. Kukuha ko ang mesa, bulong ni Rose, kahit na sumisigaw sa bawat hibla ng kanyang katawan na tumakbo palabas sa likurang pinto. Kailangan niya ng pera. Lumabas siya sa salahan. Nagbago ang atmosfera. Ang karaniwang ingay ng pag-uusap ay naging isang kinakabahalang bulong. Sa mesa numero 4, ang pinakamagandang upuan sa lugar, na nakahiwalay at may tanaw ng pinto ngunit nakatago mula sa kalye. Nakaupo ang isang lalaking mukhang inukit mula sa granito. Si Lorenzo Moretti ay 32 anyos, nakasuot ng suit na ipinagawa na nagkakahalaga pa kaysa sa kinikita ni Rose sa isang taon. May maitim siyang buhok. Matalim ang mga mata na sinisiyasat ang silid na parang mandaragit at may peklat na dumadaan sa kaliwa niyang kilay. Ngunit hindi ang lalaki ang nakakuha ng pansin ni Rose. Ang bata. Nakaupo sa mataas na upuan sa tabi niya ang isang munting batang babae, mga 2 taong gulang. May kulot siyang buhok na kulay ng hinabing ginto at malalaki, taimtim na kayumangging mga mata na mukhang masyadong matanda para sa kanyang mukha. Mahigpit niyang hinahawakan ng isang lumang velvet na kuneho. Siya si Mia Moretti, ang tahimik na prinsesa. Ayon sa mga chismis sa tabloid, hindi pa siya nakapagsalita man lang mula nang siya'y ipinanganak. Isang misteryo na nagpapalito sa mga pinakamahusay na espesyalista sa Mount Sinai Hospital. Lumapit si Rose sa mesa, may dalang pitsil ng tubig. Magandang gabi, Ginoo, wika niya, matatag ang boses sa kabila ng mabilis na pintig ng puso. Still or sparkling? Hindi tumingin si Lorenzo mula sa kanyang menu. Sparkling at mainit na gatas para sa batang babae. Hindi mainit, mainit lang syempre. Nang iabot ni Rose ang tubig sa kristal na baso ni Lorenzo, dumampi ang pulso niya sa gilid ng mesa. May bahagyang bango na kumalat mula sa kanyang balat, halo ng sabong vanilla at lotyong lavender, yung mura na binili niya sa botika. Nanigas si Lorenzo. Tumingin siya pataas, at nang magtagpo ang kanilang mga mata,
Sa isang matinding tingin, halos bumigay ang kanyang mga tuhod. Sa isang sandali, may nakita siyang kumislap sa tingin niya. Pagkilala? Pananakit, ngunit nawala ito ng kasing bilis ng pagdating, pinalitan ng malamig na kawalang interes. Madaliin mo, utos niya. Tumango si Rose at humarap sa bata. At para sa iyo, munting bata, bulong niya, pinilit ang isang mainit na ngiti sa kabila ng malamig na kilos ng ama. Dahan-dahang itinaas ng munting batang babae na si Mia ang kanyang ulo. Nang magtagpo ang mga mata ni Mia at ni Rose, tila tumigil ang mundo. Naramdaman ni Rose ang isang pisikal na pagkabigla, parang kuryenteng dumaloy sa kanyang dibdib. Ito ang pakiramdam na hindi niya naramdaman sa loob ng 2 taon mula noong araw ng trahedya nang magising siya sa isang klinika na napakasakit at sinabi sa kanya ng doktor na may malungkot na mukha na hindi nakaligtas ang kanyang sanggol. Ang ganoong pakiramdam ng kirot sa kanyang sinapupunan ay muling sumiklab, biglaan at mabagsik. Nahulog ni Mayor ang kanyang velvet na kuneho. Bumagsak ito sa sahig ng malumanay. Tahimik ang restaurant, ngunit ang katahimikan sa mesa ang patro ay nakabingi. Bumuka ang bibig ng munting batang babae. Nanginig ang kanyang ibabang labi. Nagsimulang mag-ipon ang luha sa malalaking kayumangging mata niya. Napansin agad ni Lorenzo ang pagbabago. Yumuko siya, ang boses ay bumaba sa isang kinakabahalang bulong. Mia Toro Kayamanan. Ano yan? Masakit ba? Hindi pinansin ni Mia ang kanyang ama. Inaabot niya ang kanyang maliliit at matatabang kamay patungo sa waitress. Hinigpitan ng kanyang mga daliri ang tali ng apron ni Rose. Nanatiling nakatayo si Rose na parang nakapako, nanginginig sa kamay ang pitsel ng tubig. Hindi siya makagalaw, hindi siya makahinga. Naramdaman niya ang isang napakalakas, hindi makatwirang pagnanasa na itabi ang lahat at yakapin ang batang ito. At nangyari nga. Ang tunog ay kalawangin, maliit at basag, parang bisagra na matagal nang hindi nagagamit. Ma, nanginig si Lorenzo. Dahan-dahan niyang iniikot ang ulo mula sa anak patungo kay Rose. Instinktibong gumalaw ang kamay niya patungo sa loob ng kanyang jacket, kung saan nakasandal ang isang Glock 19 sa kanyang tagiliran. Ma, sumigaw ng mas malakas si Mia ngayon. Nanahimik ang buong kainan. Nakatitig ang mga tinidor sa kalagitnaan ng pag-angat patungo sa mga bibig. Napuno ng luha ang mga mata ni Rose na hindi niya maunawaan. Pasensya na, sir. Dapat na akong umalis, sinubukan niyang umatras. Ngunit biglang sumugod si Mia sa mataas na upuan, sumisigaw na ngayon, parang balyena ng dalisay at desperadong pagnanasa. Itinuro niya ang kanyang daliri ng diretso sa mukha ni Rose. Mama, sigaw ng bata, ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa matataas na kisame. Mama, pataas, tumayo si Lorenzo Moretti. Sumirit ang upuan sa sahig. Matangkad siya, kahanga-hanga ang pangangatawan at may mapanganib na enerhiyang bumabalot sa kanya na nagpapatahimik sa mga gwardya sa pintuan na nakahawak sa kanilang mga baril. Tiningnan niya ang anak niyang babae na kumakawit sa isang estranghero. At sa kanya tiningnan si Rose. Ang mukha niya ay maskara ng kalituhan at lumalalang galit. Sino ka? Baba ang boses ni Lorenzo, isang ungol na nagmumungkahi ng karahasan. Sino ang nagpadala sa'yo? Walang sino man, nauutal na sabi ni Rose. Umatras, hinigpitan ang paghawak sa tray sa kanyang dibdib bilang kalasag. Tagasilbi lang ako, hindi pa kita nakasalamuha dati. Naninindigan ako, hindi pa kailanman nakapagsalita ng kahit isang salita ang anak kong babae sa buong buhay niya, sabi ni Lorenzo, habang lumilibot sa mesa at nilalapitan si Rose. Hindi siya nagsasalita, hindi siya umiiyak, at ngayong gabi tinawag kanyang ina. Hinawakan niya ang pulso ni Rose. Parang bakal ang pagkakahawak niya. Hinila niya pataas ang braso nito, inilantad sa liwanag ang loob ng bisig nito. Parang may hinahanap siya. Isang tattoo, isang kawad, isang marka. Pabayaan mo akong umalis. Sumigaw si Rose. Daddy, huwag. Sumigaw si Mia. Isang buong pangungusap. Iyon ang pangalawa niyang pangungusap. Daddy, no hurt mama. Nanginig sa takot ang mga tauhan. Tinutumbok ni Marco ang 911 sa ilalim ng mesa. Pero tumigil siya nang mag-iling lang sa kanya ang isa sa mga gwardiya ni Lorenzo. Walang pulis, hindi dito. Tinitigan ni Lorenzo si Rose, magaspang ang paghinga. Tiningnan niya ang mga mata nito, berde na may bahid ng ginto. Tiningnan niya ang hugis ng panga nito, at pagkatapos ay binalik niya ang tingin kay Mia. Mahina ang pagkakahawig, natabunan ng taba ng sanggol at iba't ibang kulay ng buhok. Ngunit naroon ito, nasa mga mata. Ngunit imposible iyon. Ang asawa ni Lorenzo, ang babaeng nagdalang tao kay Mia, ay patay na.
Namatay siya sa panganganak sa isang pribadong klinika sa Zurich, 2 taon na ang nakalipas. Nakita ni Lorenzo ang bangkay. Siya ang naglibing sa kanya. Maliban kung isang kasinungalingan ang nakalipas na 2 taon. Bitiwan ni Lorenzo ang pulso ni Rose ngunit hindi siya umatras. Nagbigay siya ng senyales sa pinuno ng kanyang seguridad, isang napakalaking lalaki na si Bruno. Linisin ang restaurant, utos ni Lorenzo, na hindi inalis ang tingin kay Rose. Boss, tanong ni Bruno. Lumabas ang lahat, ungol ni Lorenzo, sabay basag sa baso ng alak sa mesa. Sumiklab ang kaguluhan. Agad na kinuha ng mga kostyumer ang kanilang mga Amerikana at nagmadaling lumabas. Pinapasok ni Marco ang mga tauhan sa kusina. Sa loob ng 60 segundo naging bakante ang The Gilded Lily, maliban kina Lorenzo, ang humahagulgol niyang anak na babae, ang kanyang mga gwardya at ang natatakot na si Rose Vance. Buhatin ni Lorenzo ang kanyang anak na babae at agad siyang pinakalma, ngunit patuloy itong umaabot sa balikat ni Lorenzo patungo kay Rose. Lumiko siya sa waitress. Bumaba ang kanyang boses sa nakakatakot na kalmado. Hindi ka uuwi ngayong gabi, miss. Tiningnan niya ang name tag nito. Rose, hindi mo ito maaaring gawin, bulong ni Rose, habang umatras hanggang sa tumama siya sa bar. Ito ay pagdukot. Tausin mo na kung ano ang gusto mo, sabi ni Lorenzo. Pinunasan ng luha sa pisngi ni Mia. Ngunit hanggang hindi ko malalaman kung bakit inakala ng anak ko na ikaw ang babaeng inilibing ko 2 taon na ang nakalipas, akin ka. Tumango siya kay Bruno. Iparada mo na ang kotse. Pupunta tayo sa ari-arian. Nang lumapit si Bruno para hawakan siya, naramdaman ni Rose ang biglaang matinding alaala na tumusok sa kanyang utak. Isang alaala ng malamig na silid, ng umuungal na monitor, at ng boses ng isang lalaki na nagsasabing, alisin mo ang bata bago siya magising. Napakalakas ng alaala kaya muntik na siyang mawalan ng malay. Habang inilalagay ang itim na bag sa kanyang ulo, ang huling naiisip niya ay hindi ang takot para sa sarili. Ang pagkaunawa na ang sigaw ng munting batang babae ang nagbukas ng isang pinto sa kanyang isipan na hindi niya alam na nakasara. Hindi niya alam kung sino si Lorenzo Moretti, ngunit may isang bagay siyang alam ng may lubos na katiyakan. Kilala niya ang batang yon. Ang biyahe papunta sa pag-aari ng Moretti ay tumagal ng 45 minuto ng nakakasakal na katahimikan. Ang kotse, isang bulletproof na Mercedes SUV, ay dahan-dahang nagdaan sa bakal na tarangkahan ng malawak na ari-arian sa bangin ng Sands Point. Para sa iba mukhang palasyo ito. Para kay Rose mukhang bilangguan. Nakaupo si Rose sa likuran, nakipit sa pagitan ng 2 gwardya. Sa harap, hinahawakan ni Lorenzo si Mia na sa wakas ay nakatulog na. Ang maliit niyang kamay ay nakahawak sa kwelyo ng kanyang Amerikana. Sa tuwing dumaraan ang kotse sa lubak, gigising si Mia, humihikbi ng mahinang ma at naninigas si Lorenzo na agad na tumitingin sa rearview mirror para titigan si Rose ng masama. Nang dumating sila, hindi dinala si Rose sa isang dungeon. Inhila siya pataas sa isang marangyang marmol na hagdan at itinulak sa isang silid panauhin na mas malaki pa sa buong apartment niya. Manatili ka, Bruno. Ungol ng pinuno ng seguridad. Huwag subukan ang mga bintana. Nag-iikot ang mga aso sa paligid tuwing gabi. Hindi sila pala kaibigan. Isinara ng may tunog ang mabigat na pintong gawa sa oak. Umikot ang kandado. Umupo si Rose sa gilid ng kama na may 4 na poste. Nanginginig ang mga kamay. Itinaas niya ang manggas ng kanyang damit. Hinahaplos ang bahagyang halos hindi nakikitang peklat sa loob ng siko niya kung saan inilagay ang mga IV 2 taon na ang nakalipas. Ang alaalang kaniyang pinigilan ay pilit na lumalabas. Zurich, ang Genesis Life Clinic, ang puting mga pader, ang kontratang pinirmahan niya dahil kailangan niya ng pera para bayaran ang operasyon sa puso ng kanyang ama. Ang hindi kilalang mag-asawa, ang doktor na may malamig na mga kamay. Biglang bumukas ang pinto, tumalon si Rose. Pumasok si Lorenzo. Tinanggal niya ang kanyang jacket at kurbata, nakabukas ang mga butones sa kwelyo ng kanyang puting kamiseta, na nagpapakita ng tattoo ng krus sa kanyang dibdib. Mukhang pagod siya, ngunit matalim na parang labaha ang kanyang mga mata. Hawak niya ang baso ng whiskey sa isang kamay at isang Manila folder sa kabila. Uminom ka, sabi niya. Inilapag ang whiskey sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Hindi ako umiinom, sabi ni Rose. Nanginginig ang boses. Gusto kong umuwi. Nasa bahay ka na, madilim na sabi ni Lorenzo. O mas tama, nasa bahay ka ng batang sinasabing anak mo. Umupo ka. Hindi siya sumigaw. Ang tahimik niyang tindi ay mas nakakatakot. Binuksan niya ang folder. Nagpa-background check ako sa'yo, Rose Vance. Ipinanganak sa Ohio,
Lumipat sa New York 3 taon na ang nakalipas, huminto sa art school, nagtrabaho bilang barista, receptionist, at ngayon ay waitress. Malinis ang record. Walang utang maliban sa student loan. Tumingala siya. Sa papel, hindi ka umiiral sa mundo ko. Wala kang kaugnayan sa pamilyang Moretti. Wala kang kaugnayan sa yumaong asawa kong si Isabela. Hindi ko alam kung sino si Isabela, sabi ni Rose. Siya ang ina ni Mia, sabi ni Lorenzo, habang masusing pinagmamasdan ang mukha niya. Namatay siya habang nanganganak kay Mia sa isang pribadong klinika sa Switzerland. Oktubre 14, 2 taon na ang nakalipas, namutla ang mukha ni Rose. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa poste ng kama para sumandal. Oktubre 14, bulong niya. Nangitid ang mga mata ni Lorenzo. May kahulugan ba sa iyo ang petsang iyon? Araw iyon ng aking panganganak. Huminga si Rose. Parang nawala ang hangin sa silid. Dahan-dahan inilapag ni Lorenzo ang baso. I-explain mo ngayon. Nagsimulang umiyak si Rose, mainit at mabilis ang mga luha. Naging surrogate ako. 23 anyos ako noon. Malalapit nang mamatay ang tatay ko. Kailangan niya ng bypass surgery at hindi ito sinagot ng insurance. May nakita akong ahensya online, Genesis Life. Sabi nila may mayamang mag-asawa sa Europa na hindi makabuo. Inalok nila ako ng $50,000 kasama ang gastusin sa medikal. Hindi gumalaw si Lorenzo. Tuloy mo. Dinala nila ako sa Zurich, nagpatuloy si Rose, habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Inilagay nila ang embryo. Binuhat ko ang sanggol sa loob ng 9 na buwan. Hindi ko nakilala ang mga magulang. Isang saradong kontrata iyon. Pagkatapos noong Oktubre 14, nag-labor ako. Pinatulog nila ako ng malalim. Nang magising ako nang hina ang boses niya, sinabi ng doktor, si Dr. Thorne, na may mga komplikasyon. Sinabi niyang namatay ang sanggol sa pagsilang. Isang munting babae. Ang mukha ni Lorenzo ay tila maskara ng granito, ngunit pumuti ang mga knuckles niya habang mahigpit niyang hinahawakan ang folder. Dr. Aris Thorne. Oo, tumango si Rose. Ipinakita niya sa akin. Ipinakita niya sa akin ang isang katawan, isang munting sanggol. Pero hindi niya ako pinayagang hawakan siya. Sabi niya mas mabuti kung hindi ako masyadong mag-aapekto. Binigyan nila ako ng pera at tiket pa uwi kinabukasan. 2 taon ko na siyang pinagluksa. Pinangalanan ko siyang Rose sa isip ko. Tumayo si Lorenzo at lumakad papunta sa bintana, nakatitig sa madilim na karagatan. Mabilis ang takbo ng isip niya, pinagdugtong-dugtong ang mga bagay na hindi niya inakala na umiiral. Iginiit ni Isabela, ang kanyang asawa, na siya ay buntis. Ngunit naging malayo siya habang buntis na natili ng ilang buwan sa Europa, namimili para sa silid-bata at iniiwasan ng stress sa New York. Abala si Lorenzo sa digmaan laban sa Russian mob. Hindi niya siya nabibisita ng kasing dalas ng nararapat. Nang maglabor siya, lumipad siya papuntang Zurich, pero huli na ang pagdating niya. Sinalubong siya ni Dr. Thorne sa lobby. Pasensya na, Ginoong Moretti. Nagkaroon si Isabela ng embolismo. Nawala natin siya pero nailigtas natin ang bata. Inilibing ni Lorenzo ang kanyang asawa at dinala ang kanyang anak na babae pa uwi. Hindi niya ito kailanman pinagdudahan. Bakit nga ba? Pero kung nagsasabi ng totoo si Rose, hindi buntis si Isabela. Bumulong si Lorenzo sa salamin. Nagkunwari lang siya. Bumaling siya kay Rose. Kung ikaw ang surrogate, ibig sabihin ay biological na anak namin, ni Isabela ang bata. Ikaw lang ang tagapagdala. Umiling si Rose. Hindi, iyon ang bahagi na hindi kailanman nagkaroon ng katuturan. Ayon sa kontrata, gestational surrogacy iyon. Itlog nila, similya nila. Pero nang ipinanganak ang sanggol, nakita ko siya ng saglit bago nila ako insedate. May birthmark siya, isang maliit na hugis strawberry sa balikat niya. Hindi huminga si Lorenzo. Inabot niya ang kanyang bulsa at inilabas ang kanyang telepono. Iswipe niya ito sa larawan ni Mia na naliligo. Ikinita niya kay Rose ang screen. Ganyan, hingal ni Rose. Sabay takip sa bibig niya. Nandoon sa kaliwang balikat ng paslit ang marka na hugis strawberry. Iyon siya. Umiyak ng malugmok si Rose. Iyon ang baby ko. At saka ang doktor, may nabanggit siya nung inseminasyon. Nakipagtalo siya sa isang nurse. Sinabi niyang hindi mabubuhay ang donor egg. Sinabi niyang kinailangan nilang mag-improvise para matupad ang kontrata. Naramdaman ni Lorenzo ang nagyayelong galit na tumitirahan sa kanyang sikmura, isang matinding puot na nagpablur sa kanyang paningin. Akala mo itlog mo yon, akala mo itlog mo at similya ko ang ginamit nila. Hindi ko alam, umiyak si Rose. Ang alam ko lang sa akin ang batang babaeng yon. Naramdaman ko nang tumingin siya sa akin, alam ng isang ina. Lumakad si Lorenzo papunta sa pinto. Binuksan niya ito at sumigaw ng utos sa gwardiya sa labas.
Tawagin mo si Dr. Thorne sa telepono. Sabihin mong pumunta agad siya sa estate. Sabihin mong may sakit si Mia at dalhan mo ako ng DNA collection kit. Bumalik siya kay Rose. Nawala ang tingin ng pagkamuhi, napalitan ng isang mapagplanong, matinding kuryosidad. Malalaman natin ang katotohanan, Rose, ngayong gabi. At kung nagsinungaling sa akin si Dr. Thorne, bumaba ang boses ni Lorenzo sa isang bulong na nagdulot ng kilabot sa kanyang katawan. Pagkatapos Diyos na lang ang bahala sa kanya dahil hindi ako. 12:10 ng madaling araw. Tahimik ang pag-aari ng Moretti, maliban sa ritmikong pagbagsak ng mga alon sa mga bangin sa ibaba. Sa silid-aklatan, isang silid na may mga estanteng gawa sa mahogany at may amoy ng lumang papel at langis ng baril. Umupo si Lorenzo sa likod ng kanyang mesa. Umupo si Rose sa tapat niya. Sa pagitan nila ay nakahiga ang dalawang cotton swab na nakaselyo sa mga plastik na tubo. Hindi pa dumarating si Dr. Iris Thorne. Darating siya mula sa isang kumperensya sa Boston. May 3 oras sila. May pribadong laboratorio ako sa basement, sabi ni Lorenzo, na siyang bumasag sa katahimikan. Ginagamit ito para beripikahin ang pagkakakilanlan sa aking linya ng trabaho. Kasalukuyan ng sinusuri ng technician ko ang mga sample. Malalaman natin sa loob ng 1 oras, tinitigan ni Rose ang kanyang mga kamay. Ano ang mangyayari kung siya ay akin? Naghain muli si Lorenzo ng inumin para sa sarili. Pagkatapos ay magkakaroon tayo ng napakakomplikadong problema dahil ayon sa batas siya si Mia Moretti, nag-iisang tagapagmana ng aking ari-arian. Kung sa iyo siya, ibig sabihin nanloko sa akin ang asawa ko. Ibig sabihin ninakaw ng isang doktor ang isang bata at ibig sabihin ikaw ang ina ng anak na babae ng pinuno ng mafia ng New York. Yumuko siya pasulong. Alam mo ba kung gaano ka kapanganib dahil doon? Wala akong pakialam sa panganib, sabi ni Rose. Tumataas ang baba niya sa biglaang kislap ng paghihimagsik. Iniingatan ko ang anak ko, sinabi mong hindi siya nakapagsalita sa loob ng 2 taon. Trauma iyon, Ginoong Moretti. Isang batang alam sa kaibuturan ng kanyang puso na hindi siya nasa lugar niya. Napakurap si Lorenzo. Tama siya. Kinuha niya ang pinakamahusay na mga yaya, ang pinakamahusay na mga therapist. Wala nang gumana. Si Mia ay parang multo sa sariling bahay niya hanggang ngayong gabi, hanggang makita niya siya. Biglang bumukas ng may kaluskos ang pinto ng silid-aklatan. May nakatayong maliit na figura roon na nakasuot ng seda na nightgown, nakahawak ng mahigpit sa velvet na kuneho. Si Mia iyon, nakatakas siya sa kanyang nursery. Marahil ay nakatulog ang yaya. Tumayo si Lorenzo. Mia, bumalik ka sa kama. Ngunit hindi siya tumingin sa kanya. Nakatuon ang kanyang mga mata kay Rose. Hindi siya tumakbo ngayon. Dahan-dahan siyang lumakad, ang kanyang mga hubad na paa ay humahaplos sa Persian rug. Dumaan siya sa tabi ng kanyang ama at tumigil sa harap ng upuan ni Rose. Pinigil ni Rose ang kanyang hininga. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay, nakabukas ang palad. Nag-aatubili si Mia. Pagkatapos ay inilagay niya ang munting kamay sa kamay ni Rose. Para itong kuryente ang pagdampi. Huminga si Mia ng mahaba at nanginginig na buntong hininga na parabang pinipigil niya ang kanyang hininga sa buong buhay niya. Umakyat siya sa kandungan ni Rose, yumuko na parang bola at pinikit ang kanyang mga mata. Mama, bulong niya, malambing at kontento. Nanonood si Lorenza ng natulala. Hindi niya kailanman nakita si Maya na magsimulang makipag-ugnayang pisikal ng ganoon. Karaniwan, siya'y nanginginig kapag may dumadampi sa kanya. Ngunit kay Rose, siya'y parang natunaw. Umugong ang intercom sa mesa ni Lorenzo. Si Lorenzo ay hindi inalis ang tingin sa babaeng may hawak ng kanyang anak. Sige, S. Pinag-run ko na ang markers ng 3 beses para masiguro. Nag-crackle ang boses ng technician na tila kinakabahan. Tugma siya, boss. 99% posibilidad. Siya ang biolohikal na ina. Pinikit ni Lorenzo ang kanyang mga mata. Tumama sa kanya ang katotohanan na parang pisikal na suntok. Ang kanyang asawa, si Isabela, ay nawalan ng pag-asa. Alam niya na gusto ni Lorenzo ng tagapagmana. Alam niya na nakasalalay sa isang anak ang kanilang kasal at ang alyansa ng mga pamilyang Moretti at Scolaya. Nang malaman niyang baog siya, hindi niya sinabi kay Lorenzo. Nagplano siya ng pandaraya. Kumuha siya ng surrogate ginamit ang sample ni Lorenzo at nang mabigo ang sarili niyang itlog, malamang inutusan niya ang klinika na gamitin ang itlog ng surrogate na balak bayaran ng lahat at hindi kailanman magsasabi sa kahit sino. Ngunit namatay si Isabela bago pa man niya matapos ang kasinungalingan. At si Dr. Thorne, nang makita ang pagkakataon, ay inayos ang gulo.
Tinanggal niya ang surugat sa pamamagitan ng pagsasabing namatay ang sanggol. At inabot niya ang sanggol sa nagdadalamhating boss ng mafia. Marahil siningil niya ang Moretti accounts ng malaking halaga para sa neonatal care sa paglipas ng mga taon. Tiningnan ni Lorenzo si Rose. Hinahaplos-haplos niya si Mia, umaawit ng himig pampatulog. Tahimik siyang umiiyak, ang luha ay tumutulo sa gintong kulot ni Mia. Hindi siya estranghero. Siya ang kabilang kalahati ng kanyang anak na babae. Sayo siya, sabi ni Lorenzo. Magaspang ang boses. Tumango si Rose, nagliliwanag ng pag-asa ang mga mata. Sayo nga siya. Kinumpirma ng test. Ikinubli ni Rose ang mukha sa buhok ni Mia, umiiyak sa ginhawa. Oh, Diyos ko. Oh, anak ko. Pero, sabi ni Lorenzo, tumayo. At bumagsak ang anino niya sa kanila. Hindi ibig sabihin nun na pwede ka nang umalis. Nanlamig si Rose. Ano? Papunta na si Dr. Thorne. Sabi ni Lorenzo habang tinitingnan ang kanyang relo. Pagdating niya rito, aasahan niyang makakita ng isang nagdadalamhating ama at isang may sakit na bata. Kung makikita ka niya, malalaman niyang tapos na ang laro. Maaring may hawak siyang armas, mga dokumento, mga kasabwat, mga paraan para saktan tayo. Lumibot si Lorenzo sa mesa at lumuhod sa tabi ng upuan. Sa unang pagkakataon, pantay na sila ni Rose sa mata. Muling tumama sa kanya ang halimuyak ng vanilya at lavender na kalalasing. Sa pagkakataong ito, tutulungan mo ako, Rose. Sabi ni Lorenzo, gusto mong maibalik ang anak mo? Kailangan mong tulungan akong wasakin ng lalaking nagnakaw sa kanya. Paano? Tanong ni Rose. Mas mahigpit niyang niyakap si Mia. Magtatago ka sa katabing silid? Binalangkas ni Lorenzo. Malamig at matigas ang tingin. Makinig ka. At kapag ibinigay ko na ang senyales, lalabas ka. Gusto kong makita ang itsura ng mukha niya kapag bumalik mula sa mga patay ang multo ng babaeng niloko niya. At pagkatapos noon, tanong ni Rose, maaari ko na ba siyang dalhin pa uwi? Tumingin si Lorenzo kay Mia na mahimbing na natutulog sa bisig ni Rose at pagkatapos ay sa matapang at maprotektang mukha ni Rose. Bigla niyang naisip na ayaw niyang umalis sila. Pagkatapos noon, sabi ni Lorenzo habang tumatayo at nagboboton ng kanyang jacket, tinalakay namin ang mga kondisyon ng iyong pagkakakulong dahil ikaw ang ina ng isang Moretti. At ang mga Moretti ay hindi naninirahan sa Queens. Ang tunog ng papalapit na helikoptero ay pumutol sa katahimikan ng gabi. Nandito na siya, sabi ni Lorenzo. Pumasok ka sa aparador, iwanang nakabukas ng kaunti ang pinto. At anuman ang mangyari, huwag kang gumalaw o mag-ingay hanggat hindi ko binabanggit ang pangalan ng anak kong babae. Bumukas ng may mabigat na ungol ang mga pinto ng silid-aklatan. Pumasok si Dr. Eris Thorne. Pinipiga ang ulan mula sa kanyang cashmere trench coat. Isa siyang lalaking nagpapawis ng tiyak na pinakintab na kayabangan ng mga elitista ng Ivy League. Pilak na buhok, perpektong nakaporma, salaming walang frame, at mga kamay na nagsagawa ng mga operasyon na mas mahal pa kaysa sa bahay ng karamihan. Lorenzo, sabi ni Thorne, inilapag ang kanyang bag na medikal sa isang ottoman na katad. Dumating ako ng pinakamabilis na kaya ko. Nakakatakot ang panahon. Sabi ni Bruno, may sakit si Mia. Umiinom siya ng gamot. Hindi tumayo si Lorenzo. Umupo siya sa likod ng malaking mesa na gawa sa oak at ang nag-iisang lampara ay naglalabas ng mahahabang anino sa kanyang mukha. Nililinis niya ang baril niya, isang mabagal at ritmikong pag-uga ng slide na may tunog na shock click na umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ayos lang siya, Ars, sabi ni Lorenzo nang hindi tumitingin. Tumigil si Thorne, nakabitin ang kamay niya sa ibabaw ng bag. Hindi ko maintindihan. Sinabi ng pinuno ng seguridad mo na ito ay isang emerhensya. Lumipad ako mula sa Boston. Ito ay isang emerhensya, sabi ni Lorenzo. Sa wakas ay itinaas ang kanyang mga mata. Malamig ang mga ito, parang patay, ngunit hindi ito medikal na emerhensya. Umupo ka, nag-atubili si Thorne, may bahagyang kaba na dumaan sa kanyang mukha. Umupo siya sa wingback chair. Sa tapat ng mesa, pinagsalubong ang kanyang mga binti. Parang tensyonado ka, Lorenzo. Tungkol ba ito sa alitan sa teritoryo ng Scolaya? Alam mo, mas gusto kong hindi makisangkot sa mga usaping pangnegosyo. Negosyo ito ng pamilya, sabi ni Lorenzo. Inabot niya sa drawer ang 2 plastik na tubo, ang mga DNA swab. Ibinato niya ang mga ito sa mesa. Malakas ang kalampag nila. Tinitigan ni Thorne ang mga ito. Ano ito? May bisita ako ngayong gabi, sabi ni Lorenzo. Magaan ang tono ng boses niya. Isang waitress,
nakakatuwa ang naging reaksyon niya kay Mia. At si Mia, aba, nakapagsalita siya sa unang pagkakataon sa buhay niya. Tinawag niyang mama ang waitress na ito. Nanigas ang mukha ni Thorne. Naglaho ang kulay sa kanyang mga pisngi na para siyang figura ng wax. Reaksyon sa trauma, mabilis niyang sabi. Masyadong mabilis. Nagpro-project ang bata. Karaniwan ito sa mga kaso ng selektibong mutismo. Nakakita siya ng babae at inilakip ang etiketa na matagal niyang hinahanap. Yun ang inakala ko. Tumango si Lorenzo. Kaya sinuri ko sila para masiguro. Yumuko si Lorenzo, nakapatong ang baril malapit sa kanyang kamay. Bakit 99 sa 9.9% ng mga genetic marker ng waitress mula Queens ay kapareho ng sa anak kong si Aris? Binuksan ni Thorne ang kanyang bibig ngunit walang tunog ang lumabas. Dinilaan niya ang kanyang mga labi. Lorenzo, pakinggan mo ako. Ang mga medikal na pamamaraan sa surrogacy ay komplikado. Maaring may mga anomalya. Anomalya? Sumigaw si Lorenzo, pinukpok ang kamay sa mesa. Napagwalan si Thorne sa biglaang ingay. Sinabi mong namatay si Isabela dahil sa embolismo. Sinabi mong sa kanya ang bata. Sinabi mong sa babaeng iyon na namatay ang kanyang sanggol. Ginawa ko lang ang binayaran sa akin. Biglang sumabog si Thorne, nabasag ang kanyang composure. Tumayo siya habang unti-unting umatras. Nakiusap sa akin si Isabela. Desperado siya. Mabubuhay ang kanyang mga itlog pero puno ng peklat ang kanyang matris. Sinubukan namin ang surrogate pero hindi dumikit ang mga embryo. Uubos na ang oras namin. Sinabi ni Isabela na iiwan mo siya kung hindi kanya mabigyan ng tagapagmana. Kaya ninakaw mo ang isang bata. Iniligtas ko ang mana kontra ni Thorne habang tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Ginamit namin ang itlog ng surrogate. Kinakailangan iyon ayon sa biolohiya. Nang mamatay si Isabela sa operating table, nataranta ako. May patay akong asawa at isang anak na labis sa batas. Kung sasabihin ko sa iyo ang totoo na hindi kay Isabela ang sanggol, tatanggihan mo ito. Papatayin mo ako dahil sa panlilinlang. Kaya, inayos ko ang lahat. Sinabi ko sa babae na namatay ang sanggol. Binigyan kita ng anak na babae. Nanalo ang lahat, inulit ni Lorenzo. Malumanay ang boses. Maliban sa ina, na nagluluksa para sa isang multo sa loob ng 2 taon. Tumingin si Lorenzo sa katabing pinto, si Rose. Binuksan ang pinto, lumabas si Rose Vance. Nakauniforme pa rin siya ng waitress na may mantsa ng ulan at luha, ngunit mukha siyang anghel na naghihiganti. Hawak niya ang velvet na kuneho ni Mia sa kanyang mga kamay, mariing pinipisil ito. Tiningnan siya ni Thorne na parabang isang multo ang nakikita niya. Ikaw, sinabi mong patay siya, bulong ni Rose habang lumalapit sa kanya. Naubos na ang takot na naramdaman niya kanina, napalitan ng unang galit ng isang ina. Hiningi kong mahawakan siya. Nakiusap ako sa iyo, at sinabi mong bitawan ko habang iniabot mo ang anak ko sa kanya. Kontrata iyon, sagot ni Thorne nang may pag-irap. Sinisikap niyang maibalik ang kanyang autoridad. Ikaw ay isang daluyan. Binayaran ka ng $50,000. Pinirmahan mo ang pag-alis ng iyong mga karapatan. Pinirmahan ko ang kontrata para sa isang buhay na bata. Sumigaw si Rose, hindi para sa kasinungalingan. Tumayo si Lorenzo, lumibot sa mesa. Tama ka sa isang bagay, Aris. Nilinis mo nga ito pero may nakaligtaan kang bahagi. Hinawakan ni Lorenzo si Thorne sa laylay ng mamahaling Amerikana nito at binangga siya sa mga estante ng libro. Nahulog sa sahig ang mga libro. Sino pa ang nakakaalam? Ungol ni Lorenzo. Walang iba. Kami lang ni Isabela. Pinindot ni Lorenzo ang bariles ng baril sa ilalim ng baba ni Thorne. Huwag mo akong sinungalingan. Wala namang access si Isabela sa perang kailangan para magpeke ng internasyonal na talaan ng kapanganakan at patahimikin ang mga tauhan ng klinika sa Switzerland. Nagkakahalaga iyon ng milyon-milyon. May allowance si Isabela. Wala siyang milyon-milyon. Nagpalibot-libot ang tingin ni Thorne sa silid. Marahas siyang nanginginig. Hindi ko maaari. Ang pangalan utos ni Lorenzo habang itinaas ang gatilyo. Papatayin niya ako, umungol si Thorne. Hawak ko ngayon ang baril sa iyong ulo, wika ni Lorenzo. Ako ang dapat mong ikabahala. Pinikit ng todo ni Thorne ang kanyang mga mata. Tumulo ang luha. Hindi si Isabela ang nagbayad ng bayad sa paglilinis. Si kuya mo, nanginig si Lorenzo. Salvio Moretti? Humagulgol si Thorne. Nalaman niya ang tungkol sa surrogacy. Lumapit siya sa akin nang mamatay si Isabela. Siya ang nagbayad para sa peke na sertipiko ng kamatayan ng sanggol ng babae. Sinabi niya na ibigay ko sa iyo ang bata. Binitawan ni Lorenzo si Thorne, umatras na parabang napaso. Si Salvio, ang kapatid ng kanyang ama, ang lalaking nakaupo sa hapunan tuwing linggo, ang lalaking nagdadala sa akin ng mga laruan. Bakit? Bulong ni Lorenzo.
Bakit gustong-gusto ni Salvio na palakihin ko ang batang hindi naman anak ni Isabela? Dahil sa mga kuko, ubo ni Thorne, habang inaayos ang kanyang Amerikana, ang huling habilin ng iyong ama. Mana mo lang ang buong kontrol ng Moretti Trust, ng mga linya ng barko, ng mga lehitimong negosyo. Kung magkakaroon ka ng biolohikal na tagapagmana pagsapit ng 35, nang wala si Mia, babalik ang kontrol sa susunod sa linya. Kay Salvio naisip ni Rose nang nanginig ang boses niya. Tama. Ngising-ngisi si Thorne habang nakatitig kay Rose. Hindi niya ito ginawa para sa iyo, Lorenzo. Ginawa niya ito para maaliw ka sa pagiging tatay ng isang batang himala habang siya ay kumukurakot ng milyon-milyon mula sa negosyo ng pagpapadala. At kung kailangan kanyang alisin, pwede niyang ilantad ang katotohanan na ang tagapagmana mo ay hindi lehitimong anak, na siya ay isang bastardo na ipinanganak ng isang waitress. Mapapahamak ka sa lahat ng bagay, nanahimik ang silid. Ganap ang pagtataksil. Inaalagaan ni Lorenzo ang kanyang anak na babae bilang isang prinsesa. Hindi niya alam na sadyang ginagamit lang siya sa isang laro ng chess. Hindi niya alam na siya ay kasali sa laro. Tumingin si Lorenzo kay Rose. Alam niya kung sino ka. Kung alam ni Salvio ang totoo, alam niyang ikaw ang hindi nakokontrol na bahagi. Ano ang ibig sabihin noon? Tinanong ni Rose, nang kumabig ang kanyang sikmura. Ibig sabihin, sabi ni Lorenzo, habang nakatalikod kay Thorne, habang buhay pa ang lalaking ito, ikaw ang target. Tumango si Lorenzo sa pinto, pumasok si Bruno, sinundan ng 2 guwardiya. Dalhin mo ang doktor sa bangka, utos ni Lorenzo. Lumayo ng malalim lampas sa continental shelf. Lorenzo, huwag! Sumigaw si Thorne habang hinigitan siya ng mga guwardiya. Matutulungan kita. Nasa akin ang mga file. Lorenzo. Naputol ang kanyang mga sigaw nang sumara ng malakas ang mabibigat na pintong oak. Nag-iisa si Lorenzo sa gitna ng silid. Pinipiga siya ng bigat ng kanyang imperyo. Lumiko siya kay Rose. Nanginginig siya, malalaki ang kanyang mga mata, sa takot sa kanyang kakarinig at sa kanyang inutos. Katatayin mo lang siya, bulong niya. Pinrotektahan ko ang aking pamilya, pagwawasto ni Lorenzo. Lumapit siya sa kanya. Nawawala na ang adrenaline, naiiwan ang isang kakaibang nanginginig na tensyon sa pagitan nila. At gusto mo man o hindi, Rose, kasama ka na ngayon doon. Sumikat ang susunod na umaga na may kulay abo na kalangitan. Lumipas na ang bagyo, ngunit nanatiling mabigat ang hangin. Nagising si Rose sa silid panauhin, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi nakasara ang pinto. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama, nakasuot pa rin ng maluwang na seda na kamiseta na ibinigay sa kanya ni Lorenzo noong nakaraang gabi. Naglakad siya sa pasilyo, tahimik ang kanyang mga paa sa marmol. Sinundan niya ang tunog ng halakhak. Sa silid-bata, isang kwartong pininturahan ng malalambot na ulap at puno ng mas maraming laruan kaysa sa isang department store. Doon niya sila natagpuan. Nakaupo si Lorenzo sa sahig, tila hindi bagay sa kanyang itim na pantalon at puting pormal na kamiseta, habang nagtatayo ng tore ng mga blok. Nakaupo naman si Mia sa tapat niya, palakpak ang mga kamay. Pataas, pataas, guguni-guni ni Mia. Naglagay muli ng isang blok si Lorenzo, nanginig ang tore. Maingat, bulong ni Lorenzo. Mama, tanong ni Mia habang nakatingin sa pinto. Lumiko si Lorenzo. Nang makita niya si Rose na nakatayo roon, pansamantalang lumambot ang matitigas na linya ng kanyang mukha. Tumayo siya at pinagpag ang kanyang pantalon. Nakatulog siya buong gabi, mahinahon na sabi ni Lorenzo. Unang beses sa loob ng ilang buwan. Pumasok si Rose sa silid. Hindi niya tiningnan si Lorenzo. Ang mata niya ay para lamang sa anak na babae. Umupo siya sa alpombra. Agad na gumapang si Mia sa kandungan niya at inihugpong ang mukha sa dibdib ni Rose. Hindi ko nakita ang 2 taon, bulong ni Rose, habang hinahaplos ang buhok ni Mia. Hindi ko nasaksihan ang unang mga hakbang niya. Hindi ko nakita ang unang ngipin niya. Hindi mo na mapapalampas pa ang iba, sabi ni Lorenzo. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa bakuran kung saan ang mga armadong guwardiya ay nagpapatrolya na ngayon kasama ang mga aso. Ano ang mangyayari ngayon? Tanong ni Rose nakatingin sa kanya. Makakatanggap ba ako ng sahod? Ako ba ang yaya? Hindi ka maaaring maging yaya, sabi ni Lorenzo ng malungkot. Alam ni Salvio na umiiral ka. Malamang alam na niya na nawawala si Thorne ngayon. Kung maiuugnay niya na ako ang nakahanap sa surrogate, pupunta siya para sa'yo. Kung lalabas ka sa bahay na ito, patay ka sa loob ng 1 oras. Kaya bilang ako'y bilanggo, sabi ni Rose, tumaas ang boses niya. Hindi ko ito hiningi. Hindi ko hiningi na maging bahagi ng inyong digmaan sa mafia. Gusto ko lang magbayad para sa operasyon ng tatay ko.
At hindi ko rin hiningi ang kapatid na nagnanakaw sa akin at ang tiyuhin na nagbabalak laban sa akin, agad namang sumbat ni Lorenzo. Matalim ang boses, pero nandito na tayo. Lumapit siya sa isang maliit na safe sa pader, pinindot ang code, at inilabas ang isang itim na kahon na gawa sa velvet. Lumiko siya kay Rose. Isang paraan lang ang mayroon para panatilihing ligtas ka. Isang paraan para masiguro na hindi ka maaabot ni Salvio nang hindi idinedeklara ang lantad na digmaan sa buong komisyon. Ibinato niya sa kanya ang kahon. Nahuli ito ni Rose. Binuksan niya ito. Nasa loob ang isang singsing, isang napakalaking emerald cut na diamante na napapaligiran ng mga zafiro. Luma ito, mabigat, at hindi maikakailang napakamahal. Ano ito? Tanong ni Rose. Ang singsing ng lola ko, sabi ni Lorenzo. Magpapakasal tayo. Tumawa si Rose. Isang matigas hysterical na tunog. Nagbibiro ka? Kahapon lang kita nakilala. Dinukot mo ako. Inililigtas ko ang buhay mo. Lumapit si Lorenzo, nakapangibabaw ang kanyang presensya. Mag-isip ka, Rose. Kung ikaw ay surrogate lang, isang pasanin ka, isang suliraning dapat tanggalin. Pero kung ikaw ang asawa ko, kung ikaw si Mrs. Lorenzo Moretti, hindi ka maaabot. Ang pag-atake sa asawa ng isang Moretti ay paglabag sa matandang kodigo. Kahit si Salvia ay hindi mangahas na saktan ka ng direkta. At tayo naman? Sumango si Rose sa pagitan nila. Hindi tayo magkakilala. Kinakabahan ako sa iyo. Mabuti ang takot. Ang takot ang magpapanatiling buhay sa iyo. Sabi ni Lorenzo, hindi natin kailangang magmahalan. Kailangan lang nating kumbinsihin ang mundo na nagmamahalan tayo. Kailangan nating ipagbili ang kwento na nagkita tayo, nagmahalan, at inaampun ko ang yaya ni Mia o anumang ibang kwento ng takip na ating bubuuin. Tayo na ang bahala sa kasinungalingan. At kung sasabihin kong hindi, bibigyan kita ng tseke na nagkakahalaga ng 5 milyon. Ipapasakay kita sa eroplano papunta sa isang bansang hindi nag-e-extradite. At hindi mo na muling makikita si Mayor. Nanlambing sa hangin ang banta. Hindi ito mapanikara. Isang pahayag ng katotohanan. Hindi maaaring hayaan ni Lorenzo na kunin niya si Mia. At alam ni Rose nang may mabigat na damdamin na hindi na niya kailanman maiiwan muli ang kanyang anak. Tumingin siya pababa kay Mayor nang ginunguya ang isang kahoy na bloke, hindi alam na ipinagpapalit ng kanyang ina ang kanyang kaluluwa. May mga kondisyon ako, sabi ni Rose. Nanginginig ang boses ngunit matatag, tumikhim si Lorenzo. Oh, hindi lang ako pampalamuti, iaalagaan ko siya sa paraan ko. Walang bodyguard sa silid ng sanggol, walang baril sa paligid ng bata, at gusto kong makalabas. Ayokong maging ibon sa hawla. Pwede pag-usapan, sabi ni Lorenzo. May iba ka pa? Oo, tumayo si Rose, bitbit si Mia sa kanyang balakang. Lumapit siya kay Lorenzo, hinarap ang tingin nito. Matutulog ka sa kwarto mo, matutulog ako sa akin. Isang kasunduan sa negosyo lang ito, wala nang iba. Tiningnan ni Lorenzo ang kanyang labi pagkatapos ang kanyang mga mata. May kumislap na init sa kanyang pagkatao, isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Humanga siya sa kanyang katatagan. Karamihan sa mga tao ay natitinag sa kanyang harapan, nakikipagkasundo siya. Sasang-ayon ako ang kasinungalingan ni Lorenzo. Alam niya, nang tignan siya, na ang pag-iwas sa kanya ang magiging pinakamahirap na laban sa buhay niya. Isuot mo ang singsing, utos niya. Nag-aatubili si Rose. Pagkatapos ay isinulod niya ang mabigat at malamig na metal sa kanyang daliri. Perpekto ang sukat. Mabuti, sabi ni Lorenzo. Magpahinga ka. May appointment tayo sa tanghalian. Sa kanino? Kay Tio Salvio. Ngumiti si Lorenzo, isang ngiting parang pating na hindi umabot sa kanyang mga mata. Panahon na para makilala niya ang masayang magkasintahan. Isang oras ang lumipas na bago na si Rose. Isang pangkat ng mga stylist na pinatawag ni Lorenzo ang dumating sa silid panauhin. Naalis na ang uniforme ng waitress, pinalitan ng isang disukad na cream na damit na nagpapakita ng mayamang lahi. Ang buhok niya ay pinatuyo at inayos sa malalambot na alon. Ang singsing ay matindi ang kislap sa kanyang kamay. Bumaba siya sa hagdan at nakita si Lorenzo na naghihintay. Suot niya ang isang matulis, ang pagkahabi na charcoal na Amerikana. Inaabot niya ang braso niya sa kanya. Panahon na, Mrs. Moretti, bulong niya. Lumabas sila sa harapang pinto, patungo sa naghihintay na motorcade. Ngunit habang tinatahak nila ang daanan ng sasakyan, isang delivery van ang biglang huminto ng malakas sa tarangkahan. Tumakbo papunta sa kanila ang isang courier na may hawak na mahabang hugis parihabang kahon, padala para kay Ginoong Moretti. Sinalo ni Bruno ang kahon, sinuri ito kung may eksplosibo.
Ligtas ito, boss, bulaklak lang. Kinuha ni Lorenzo ang kahon. Binuksan niya ang takip. Sa loob, walang bulaklak. May 12 tuyong rosas. Naputol ang mga ulo nito at nakabaon sa gitna ang isang velvet na kuneho ng bata kapareho ng hawak ni Mia, pero ang isa ay nababad sa pulang pintura. May nakasuksok na card sa loob. Kinuha ito ni Lorenzo. Binasa ni Rose ito sa likod niya. Kamukha niya ang ina niya. Sana mas masuwerte siya. Nanlaki ang mga mata ni Rose, nakahawak ng mahigpit sa braso ni Lorenzo. Paano nila ito nakuha? Nasa itaas si Mia. Bumili sila ng kopya, sabi ni Lorenzo, na malamig ang boses. Ito ay isang mensahe. Alam ni Salvio na nandito ka at alam niya ng eksakto kung sino ka. Sinampal ni Lorenzo ang kahon ng todo. Lumiko siya kay Rose, nagliliyab ang mga mata. Nagbago ang plano, sabi niya. Hindi na tayo kakain ng tanghalian. Saan tayo pupunta? Tanong ni Rose nang may takot. Pupunta tayo sa digmaan, sagot ni Lorenzo. Sumakay ka sa kotse. Ang paanyaya ay para sa charity gala ng mga bata ng New York sa Pierre Hotel, ang pinakaprestihiyosong kaganapan ng panahong panlipunan. Nakakaironiko na isip ni Rose habang tinitingnan niya ang kanyang refleksyon sa madilim na bintana ng limusin, na ang mga kalalakihang dumadalo ay malamang na mas marami pang ulilang nilikha kaysa sa kanilang natulungan. Suot niya ang isang gown na gawa sa seda na kulay midnight blue, walang likod at matindi ang disenyo, at ang diamanting singsing ng kanilang engagement ay sumasalamin sa mga ilaw ng kalye. Sa tabi niya, tahimik si Lorenzo. Tinitingnan ang mensahe sa burner phone niya. Nakakamangha ang kanyang itsura sa tuksedo ngunit nakapatong ang kanyang kamay sa katad na upuan. Ilang pulgada lang ang layo sa kamay ni Rose. Tandaan mo ang mga patakaran, sabi ni Lorenzo. Mababa ang boses habang bumabagal ang kotse. Ngumiti, inulit ni Rose na parang umiikot ang sikmura niya. Huwag kang magsalita maliban kung kinakausap ka. At kung hahawakan ako ni Salvio, hindi ako kikibo. Kung hahawakan ka ni Salvio, itinama ni Lorenzo, habang lumilingon sa kanya ng may matinding titig na nagpahigpit ng kanyang hininga. Babasagin ko ang kamay niya. Ang trabaho mo ay magmukhang may alam kang lihim. Walang mas nakakatakot sa isang lalaking tulad ni Salvio kaysa sa isang babaeng ngumingiti kahit dapat ay natatakot siya. Huminto ang kotse, sumabog ang mga flashbulb na parang kidlat. Nang tumapak sila sa pulang karpet, naging tahimik ang madla. Hindi kailanman nagdala si Lorenzo Moretti ng kadate. Hindi siya nakita na kasama ang babae mula ng libing ng kanyang asawa. At ngayon ay naglalakad siyang magkahawak kamay ng isang nakamamanghang babaeng hindi kilala na may taglay na kariktan ng isang reyna. Magpatuloy ka sa paglalakad, bulong ni Lorenzo, mainit at matatag ang kanyang kamay sa bandang ibaba ng kanyang likod. Tumingin ka sa unahan. Pumasok sila sa bulwagan para itong dagat ng mga diamante, champagne at mga pating na nakasuot ng mamahaling kasuotan. Naramdaman ni Rose ang bigat ng daan-daang titig sa kanya. Lalo niyang hinigpit ang pagkakahawak sa braso ni Lorenzo. Lorenzo. Isang malakas na tinig ang pumutol sa ingay. May lumapit na lalaki sa kanila. Nasa 60 gulang na siya, kayumanggi ang balat, may pilak na buhok, at ngiting kitang-kita ang masyadong maraming ngipin. May hawak siyang baso ng scotch at nakasuot ng Amerikana na mas mahal pa kaysa sa bahay noong pagkabata ni Rose. Si Salvio Moretti iyon, ang tiyuhin, ang lalaking nagpadala ng mga patay na rose. Tiyuhin, sabi ni Lorenzo nang walang emosyon ang boses. Hindi niya inabot ang kamay nito. Akala ko hindi ka makakarating, sabi ni Salvio. At agad na tumitig kay Rose ang mga mata niya. Tinitigan niya siya mula ulo hanggang paa. Hindi dahil sa pagnanasa kundi sa malamig na pagtatantiya ng isang manghihimay ng karne na sinusuri ang hiwa nito. At sino naman itong isa? Parang hindi pa tayo nagpakilala. Si Rose ito, sabi ni Lorenzo. Ang kasintahan ko? Nanlambing ang salitang iyon sa hangin. May nahulog na kutsara ng isang waiter sa malapit. Hindi nanginig ang ngiti ni Salvio pero nanlitsik ang mga mata niya. Nobya, ay naku, ang bilis mo naman, pamangkin. 2 taon na lang ba mula nang pumanaw ang kawawang Isabela at ngayon nakahanap ka na agad ng bagong ina para sa maliit na Mia. Lumapit siya kay Rose, sinakop ang personal na espasyo nito. Dapat espesyal kang babae, Rose, napakapiliin ni Lorenzo. Saan kayo nagkakilala? Ramdam ni Rose ang pag-igting ng takot. Ito ang pagsubok. Isang mali na salita at malalaman niyang peke siya. Tinitigan niya si Salvio ng diretso sa mata. Pinukaw niya ang bawat hibla ng galit na nararamdaman niya para sa mga taong nawala sa kanya, para sa sanggol na kanyang pinagluksa. Nagkita kami sa sementeryo.
Mataginting na nagsinungaling si Rose, matatag ang boses, kumurap si Salvio. Paumanhin? Binibisita ko ang puntod ng aking ama, nag-improvise si Rose. Ang kasinungalingan ay tila abo sa panlasa. Binibisita ni Lorenzo si Isabela. Nagsimula kaming mag-usap tungkol sa pagkawala, tungkol sa kung paano ang dalamhati ay pagmamahal na walang mapupuntahan. Hindi ito naging romansa noong una, Ginoong Moretti. Pagkilala lang yon. Tiningnan siya ni Lorenzo na tunay na nagulat. Isang napakagaling na kasinungalingan iyon. Ipinaliwanag nito ang lihim, ang pagiging biglaan at ang emosyonal na ugnayan. Tumawa si Salvio, ngunit tila tuyo ang tunog, ang poetiko. At sabihin mo sa akin, pumapayag ba si Mia? Napakahirap ng batang yon, sobrang sira. Nagningning ang mga mata ni Rose, hindi siya sira. Naghihintay lang siya ng tamang tao na makikinig. Lumakad siya pasulong na napilitan si Salvio na umatras. At nakakapagsalita naman siya sa akin ng maayos. Sa katunayan, marami siyang sinasabi tungkol sa mga taong bumibisita sa bahay. Mahusay ang kanyang memorya sa mga mukha at boses. Isang bluff iyon. Halos 10 salita lang ang nasabi ng mayor, pero hindi iyon alam ni Salvio. Bahagyang pumutla ang mukha ni Salvio. Kung narinig siya ni Mia na pinag-uusapan ang balak kay Isabela, ilang taon na ang nakalipas. Kung hindi lang pala isang pipin na pampalamuti ang bata. Ganon ba? Bulong ni Salvio habang iniikot ang inumin niya. Aba, maligayang pagdating sa pamilya, mahal ko. Bagaman dapat kitang babulanan, ang mga babaeng Moretti ay may kasaysayan ng maikling inaasahang buhay. Hindi pa ako Moretti. Ngumiti si Rose na nakita ang kanyang mga ngipin, at mayroon akong napakahusay na likas na kakayahan para mabuhay. Taga Queens ako. Nagtawanan si Lorenzo ng maikli at matalim. Mas hinigpitan niya ang braso sa paligid niya. Tara, amore. Nagsisimula na ang musika. Dinala niya siya sa dance floor. Habang sumasayaw sila ng waltz, hinila siya ni Lorenzo ng mahigpit. Ang galing mo, bulong niya sa tenga niya. Ang sementeryo? Talagang likas kang sinungaling. Hindi ako nagsisinungaling tungkol sa pagdadalamhati, bulong pabalik ni Rose, habang tinitingnan niya sa likod ng balikat ni Lorenzo si Salvio na nag-i-stress na tumatawag sa sulok. Natatakot siya, Lorenzo. Nakita ko. Dapat nga, sabi ni Lorenzo, dahil alam niyang huli na siya. Akala niya mahina ako. Akala niya distracted ako. Ngayon nakikita niya na pinatibay ko ang sarili ko. Ipinihit niya siya, at kumalat ang asul na bestida. Sandali, nawala ang panganib. Tanging ang musika, ang init ng kanyang kamay, at ang kakaibang puwersang magnetiko sa pagitan nila. Tumingin si Rose sa kanya. Ang matulis na panga, ang peklat sa kanyang kilay, ang kadiliman sa kanyang mga mata na unti-unting nawawala. Sa tingin mo ba talaga makakapanalo tayo? Tanong niya. Hindi ako natatalo. Matindi ang sabi ni Lorenzo. Lalo na hindi kapag nakataya ang buhay ko. Buhay mo? Ikaw at ako, sabi ni Lorenzo na parabang pinakahalatang bagay iyon sa mundo. Ikaw na ang buhay ko ngayon. Biglang tumigil ang musika at isang alon ng kaguluhan ang dumaan sa silid. Si Bruno, ang pinuno ng seguridad, ay lumitaw sa gilid ng dance floor. Mura siyang maputla. Agad na tumigil sa pagsayaw si Lorenzo. Lumapit siya kay Bruno, hinihila si Rose kasama niya. Ano? Tanong ni Lorenzo. Ang estate, sabi ni Bruno, nanginginig ang boses. Tahimik ang mga alarma. Bukas ang perimeter at hindi sumasagot sa secure line ang yaya. Parang tumigil ang puso ni Rose. Biglang tumahimik si Mia, Salvio at Lorenzo at tumingin sila pabalik sa sulok. Walang tao sa kinaroroonan ng kanyang tiyuhin. Hindi ito pag-atras, ito ang senyales. Inakit niya tayo palabas na pagtanto ni Lorenzo at ang mukha niya ay naging maskara ng matinding galit. Dinala niya tayo rito para ipagmarcha habang ang kanyang hit squad ay sumalakay sa bahay. Kailangan na nating umalis, sigaw ni Rose. Hindi na alintana ang eksenang ginagawa niya. Papapatayin niya siya. Brun, kunin ang kotse! Ungol ni Lorenzo habang hinihila ang baril mula sa holster ng tuksedo niya sa mismong gitna ng ballroom. Sumigaw ang mga tao nang magtago ang mga bisita. Wala nang pakialam si Lorenzo. Hinawakan niya ang kamay ni Rose. Tumakbo! Nagmaneho si Lorenzo na parang baliw. Umakyat ng umakyat ang speedometer ng lampas 120. Bumangga sila sa bakal na tarangkahan ng ari-arian. Sumisigaw ang mga gulong sa graba. Madilim ang pangunahing bahay, nakabukas ang harapang pinto na tila nakakabala. Hindi na nila kailangang hanapin ang mga silid. Ang sigaw ng isang bata ang nagdala sa kanila ng diretso pataas ng hagdan, lampas sa nakabaliktad na duyan sa silid bata, at palabas sa bubong na binabayo ng hangin. Nandoon, nakatayo sa gilid ng Widow's Walk si Salvio.
Hinahampas ng hangin ang kanyang pilak na buhok habang nakabitin siya sa likod ng kanyang nightgown sa ibabaw ng itim na rumaragasang karagatan na timponto talampakan sa ibaba. "Tigil!" sigaw ni Rose. Sumugod pa sulong, ngunit pinigilan siya ni Lorenzo. "Isang hakbang pa at matututo siyang lumipad," sigaw ni Salvio, nangingilid ang mga mata. "Akala mo nanalo ka, Lorenzo? Akala mo kaya mong magdala ng asong ligaw sa bahay namin at tawagin siyang reyna?" "Pabayaan mo siya, Salvio," sabi ni Lorenzo. Nakamamatay ang kalmado ng boses kahit nanginginig ang mga kamay. "Pagsusubuan namin ito." "Tama ka," pangiinsulto ni Salvio. "Kaya, pumili ka, imperyo o babae. Tumalon ka, Lorenzo. Mamamatay ka ngayong gabi at hihilahin ko siya pabalik o mananatili ka at babagsak siya." Hindi nag-atubili si Lorenzo. Hinagis niya ang baril niya sa mga slate na tile. Lumapit siya sa gilid. "Lorenzo, huwag!" sigaw ni Rose. "Hayaan mo siyang bumaba," utos ni Lorenzo habang tumatapak sa parapet. "Isang marangal na wakas," ngumiti si Salvio. "Tapos na." At binuksan niya ang kanyang kamay. Hindi niya siya hinihila pataas, pinakawalan niya siya. Ngunit kumilos si Rose ng mas mabilis kaysa sa inaakala. Hindi siya sumigaw. Ibinato niya ang sarili sa mga basang tile, dumudulas na parang manlalaro ng baseball. Ipinuslit niya ang katawan sa ilalim ng bakod, iniunat ang kamay sa kawalan. Nakapit ang kanyang kamay sa bukong-bukong ni Mia nang biglang mawala ang bata sa gilid. Sumalpok si Rose sa mga rehas na bakal, humihikbi habang halos nabunot ang balikat niya sa siko. Nakabitin siya sa kalahati ng bubong, hinahawakan ang buong bigat ni Mia gamit ang isang nanlalamang kamay habang rumaragasa ang dagat sa ibaba nila. "Nandito ako para sa'yo," sigaw ni Rose, nabubulag ng luha. "Nandito si Mama para sa'yo." Tumungo si Salvio na tulala. Itinaas niya ang baril, itinutok ito sa ulo ni Rose. Munting putok na paulit-ulit. Hindi kay Salvio nagmula ang putok. Hindi kailanman pinlano ni Lorenzo na tumalon. Sa saglit na tumingin si Salvio pababa, para masilayan silang bumabagsak, kinuha ni Lorenzo ang nahulog niyang baril. Natumba si Salvio paatras, may gulat sa muka habang hinahawakan ng dibdib. Bumagsak siya ng pabalik, tahimik na tumilapon sa ibabaw ng bakod at sa madilim na tubig sa ibaba. Nagmadali si Lorenzo sa gilid. Sa isang pag-uga ng lakas na dulot ng adrenaline, hinila niya sina Rose at Mia pabalik sa kaligtasan ng bubong. Nagbagsak silang magkakasama sa malamig na slate. Yumakap si Lorenzo sa kanila pareho at inilibing ang mukha sa leeg ni Rose. Si Meyer ay umiiyak ng husto, nakakapit sa punit-punit na bestida ni Rose. "Ligtas na tayo," ang nauutol na sabi ni Lorenzo. "Nandito ako para sa'yo." Tumango si Mia, hinawakan ng kanyang maliliit na kamay ang mukha ni Lorenzo. Pagkatapos ay ang mga rosas, huminga siya ng malalim at nanginginig. "Pamilya," bulong niya. Ito ang kanyang ikatlong salita. 6 na buwan ang lumipas, hindi na makilala ang ari-arian ng Moretti. Naalis na ang mga madilim na kurtina, pinalitan ng sikat ng araw at mga bulaklak. Isang maliit na kasal iyon sa hardin. Walang press, walang politiko, puro ang mga kamag-anak, ang iilang kaakibat na pinagkatiwalaan ni Lorenzo at ang pamilya. Nakatayo si Rose sa altar, ang puting bestida ay kumakaway sa simoy ng hangin. Hindi na siya nagpapanggap. Hinawakan siya ni Lorenzo sa kamay. Nawala ang kadiliman na bumalot sa kanya sa loob ng isang dekada, napalitan ng matinding debosyon at pagprotekta. "Tinatanggap mo ba ang babaeng ito?" tanong ng pari. Tiningnan ni Lorenzo si Rose, ang waitress na hinarap si Adon, ang ina na nasalo ang kanyang anak sa ere. "Habang ako'y nabubuhay," pangako ni Lorenzo sa sarili. Si Mia na ngayon ay isang palahawak na 3 taong gulang ay tumakbo sa pagitan nila, nagkikikik habang naghahagis ng mga petalo ng bulaklak sa ere. Binuhat siya ni Lorenzo sa isang braso at hinalikan ang kanyang asawa gamit ang kabila. Habang papalabas sila sa pasilyo, dahan-dahang nagsara sa likuran nila ang mga bakal na tarangkahan ng ari-arian. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito nagsasara para pigilan ang mundo na makapasok. Nagsasara ito para panatilihin ang kaligayahan sa loob. Iyan ang kwento ni na Lorenzo, Rose at ng munting Mia. Isang paalala ito na minsan hindi dugo ang bumubuo ng pamilya, kundi ang pag-ibig. At walang mas mapanganib pa kaysa sa isang ina na lumalaban para sa kanyang anak. Ano ang masasabi mo sa wakas na iyon? Natigil ba ang puso mo nang mahulog siya ni Salvio? Ipaalam mo sa akin sa comments. Kung nagustuhan mo ang roller coaster na ito, paki-press ang like button at mag-subscribe para hindi mo mapalampas ang susunod na kwento. Salamat sa panonood.